Grab, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karag-karag, ang mga latest na mapa-eksena galore na pinag-uusapan ng mga active na mga chismosa sa social media na kung saan ako. Diba tapos na ang Miss Universe pageant at eto na nga, unti-unti na tayong mag-move on ng paunti-unti. Iwan ko, baka hanggang next year pa tong sugat mula sa nangyari nga kay Michelle D, diba, sa kompetisyon. At alam naman natin na after the pageant talaga, maglabasan talaga yung mga pa-eksena galore na grabe. At isa na dito, si Hello the Universe. Alam naman natin na pag may tinanghal na ng winner, pabida-bida talaga yan sa social media. At yung mga pa-eksena niya ngayon, so wala na yung pahalo-halo niya sa na nangyari sa final sa Miss Universe 2023, eto na naman. Para mapag-usapan talaga siya ng bongga sa social media mga karag-karag, ito yung topic niya na yung pagkabangkarote nga, na kung saan sinabi niya hindi siya bangkarote, nag-rehab lang yung negosyo niya. At base nga sa mga pa-video na mapanood yung mga karag-karag. The news about this thing with your company, about the bankruptcy, what do you have to say about this? Because it's different. It's different. That is a mother company. Esa es otra compañía. In Thailand. En Tailandia. Only. And it's public listed in Thailand. So we have like more than 10 companies in the subsidiary. One of them is Miss Universe. Es Miss Universe. Miss Universe is in New York. Está en Nueva York. No liability. No tiene deudas. No loans. No liens. All free, no debt. No tiene deudas, no tiene nada, está sana, Miss Universo completamente sana, y esto es completamente a todas las demás empresas que pertenecen al grupo, más de 10 empresas que de hecho cotizan en bolsa también. And in fact, the company in Thailand is not called what you call, is called business rehab. Lo que ustedes mencionan como bancarrota no es bancarrota, esto se llama una rehabilitación de negocio. We continue to operate the business. Continúan operando el negocio. But business rehab means that we have more experts to come and do the financial restructure of the company. Rehabilitación de negocio significa que van a traer de hecho más expertos para hacer una nueva estructura en el negocio. Because we have so many investments. Porque tienen demasiadas over 10 inversiones companies. En más de 10 compañías. It's massive investment. That's why we need experts to come and help us to restructure. Son inversiones masivas, de hecho las que está recibiendo para contratar también expertos que puedan manejar esas inversiones masivas y así poderse expandir aún más. So it's a fake news when they use the word bankruptcy. It's not. Son fake news, son noticias completamente falsas cuando utilizan bancarrota. It's called business rehab. Rehabilitación de negocios, así se llama. Yes. Karag-karag narinig na ninyo ang mga pa-ekos galore na mga pa-revelasyon ni Hello the Universe. Isa to sa mga paraan mga karag-karag para mapag-usapan siya sa social media at matabunan na naman yung mga pa-eksena din ni Miss Universe 2023 si Nicaragua ba, di ba? So, kasi last year mas trending yung Hello the Universe niya. Tapos ngayon na naman, trending naman yung pagiging bangkarote niya. Isa to sa mga dahilan na matabunan na naman yung mga ganap ni Miss Universe 2023, diba? At dahil nga sa pagiging bangkarote niya, mga karag-karag, ay nako, excited ako. Sana bilhin ang Miss Universe, pageant, sa mga iba, bitaw, mga yayaman, bitaw na mga businessman, para manumbalik ang ningning sa Miss Universe pageant, mga karag-karag. Yun yung mga exciting part talaga na gusto ko, sana bilhin to dahil may napanood akong video ba kahapon pa to, pero tinabi ko lang muna siya para may pang-content ako sa araw na to, na kung saan excited to mga karag-karag. Alam ko na panood nyo na to, panoorin ulit natin unsa man inyo haday na mo palit. They turned to the trans, they turned to the woke, they turned to this, and then they turned into a ex-company in bankruptcy because they can't get support, they can't get TV viewership. I'm sure there's a woke TV executive that'll give them a broadcast contract. However, they have to sell ads against that and make it profitable. Here's what I'd want to do. Someone's gonna buy this. Let me tell you what I'd want to do. Here's what I am actually open to, okay? If this is a $20 million company that she bought it for, and it's in bankruptcy right now, I'm willing to buy Miss Universe. Okay, and I'm going to go up there opening, if we do this on TV, to give the speech and say, moving forward, this brand, Mrs. Universe, we're going to highlight the most feminine, beautiful women, genetically a woman, period. That is the only way you qualify for this.
We have to respect what women are capable of doing that men can't do. Men can't have babies. Men can't carry for 40 weeks. Women can carry. Women have kids. We have to give them the respect and the love that they have. The ability for women to be feminine is what makes men attracted to them. That feminine side, the gentle side, the part that gives us confidence, we have to recognize that. I would be very open, Tom. Can you make a note, Tom? Just take a look at Tusi Talk to the bankruptcy attorney. I've already wrote See what it looks down, like. Let's make the phone call on seeing what it looks like. I would be very open for buying the Miss Universe brand. Yan ang mga karag-karag, agree talaga ako sa sinabi ni Fafa. Sana bilhin niya ang Miss Universe organization bitaw para muling manumbalik ang kinang ng Miss Universe pageant. Siguro isa to sa mga dahilan kung bakit panay ng putak-putak ni Hello the Universe sa social media na hindi siya bangkarote. Ay, sana ibinta ulit ni Hello the Universe ang Miss Universe organization sa Fafa na to bagoy pastilan. Pero hindi pa siguro niya bibitiwan ang Miss Universe organization, mga karag-karag. Hindi pa siguro niya yan ibibenta dahil wala pa. They want crown. Tayo pa sa in-English doon natin. Hindi na lang ako in-English doon. Gusto nila ng pangatlong corona sa Thailand. Siguro pag makoronahan na nila Thailand, baka ibenta na niya kasi natupad na yung mission niya ba. Mission accomplished. Nabigyan niya ng corona ang Thailand sa Miss Universe. So sa ngayon, tiis-tiis muna tayo na si Hello the Universe pa ang magmamay-ari. Sana nga ibenta. Sana, Fafa, baka naman, bilhin mo na. Pati kaluluwa niya ng Hello the Universe. Yeah. So, kinarma na daw si Hello the Universe, mga karag-karag, dahil sa mga kontrobersiya ngayon na dagdag na naman sa kanyang problema tungkol nga sa kanyang bankruptcy, tapos ngayon may kaso na naman siyang harapin sa kanilang bansa. So sabi nga ng mga ibang beauty pageant lovers na mga chismosa, kung nakapasok lang daw si Michelle D sa top 5 o kung sakaling nanalo daw si Michelle D sa corona, baka tiba-tiba si Hello the Universe. Kaso nga lang, hindi siguro na double check ni Hello the Universe ang background ni Michelle D, or MA effect lang yung background check niya, which is hindi naman talaga niya ginawa. Dahil kung ginawa pa daw niya ang pagbabackground check sa mga kandidata, siguro bubudlat ang mata ni Hello the Universe, makita yung kayamanan bitaw ni Michelle D. So, pera na naging bato pa yung naging eksena. Ngayon, sa pag-uwi niya sa Thailand, may mga reklamo at mga kaso na naman siyang aatupagin, mga karag-karag. So, itong mga kontrobersiya ngayon sa Miss Universe organization, hindi na talaga to rehab siguro, mga karag-karag. Baka yung may-ari na iparehab. Ewan ko, mga karag-karag, kung ano yung magiging komento at reaction ninyo tungkol nga dito sa pasabog na mga kontrobersiya na naman sa araw na to. So, iparto na natin to. And that's all for today, mga karag-karag. See you in my next vlog. Bye-bye.